Doon po mga idol, no? Isa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yan, nakauwi na po kami ni Dudoy dito. Yun. Bad news na naman yung ano sa amin, yung sumalubong. Marami nakakita dito sa mga kapitbahay na nilusob ng mga taong nakaitim daw yung bahay dito. Tapos hindi lang na may papakita yung loob kasi sobrang kalat po eh. Yung may-ari naman ng bahay dito eh sinubukan niyang pigilan. Muntik pa siyang maitak. Kaya tumakbo na lang siya. At huli nang dumating yung mga pulis. Dumating sila pero wala na yung mga tao. Nagtaka lang ako bakit nabasag nila yung Siguro dahil lang hina ako nung nasa bundok pa kami, kaya yung bakod ko dito bakod na orasyon humina din. Kaya napasok ng mga kalaban. Kinuha po nila yung mga namin, yung mga bigas na sana makakain namin dito ni Dudoy. At yung mga gamit namin sa kusina, kinuha nila lahat. Gaya ng mga lutuan, kaldero, yung butin. Actually may butin po ako ginagamit namin pang luto. At yun nga. Kailangan ko magpagamot. Dahil hindi lang namin alam kung siguro kailan namin to ma-upload yung update na to. Sobrang po talaga mga idol, sobrang hirap na kahit yung mga pagkain mo na walang kinalaman dun sa laban or sa kaguluhan dinadamay pa. Tuso talaga. Marami nakakita yung mga kapitbahay, hindi lang daw sila lumabas kasi natakot sila At eto, yan. Masakit pa po yung sugat. Dumudugo pa siya. Mamaya siguro or kailan ako makakapunta doon sa kaibigan kong kaibigan kong may yung magagamot, yung antingero. Kasi papakuha ko yung ritual or yung magpaparitual ako para makuha yung sumpa dito sa sa sumpa ng ng punyal. Kasi mahirap po mahirap po na sumpa. At yun nga, hanap pa kami ng paraan ni Dudoy din. Pag maging okay po ang lahat, kung kaya na po namin lumaban, para po sa mga nag-request na tumulong kami doon kay Master G. At di po kayo mag-request, tutulong po kami pag kaya na namin. Kasi huli na kasi nang nalaman namin or nalaman ko na yun yung nangyari sa kanila. So, yun. May malaking problema man tayo pero tuloy pa rin tayo sa laban mga idol. At sana maging safety na si Master G. At sana din na matapos na yung gulo mga idol. Kasi hindi ko alam kung saan patutunguhan, yung patutunguhan ng mga buhay namin mga hunters kung ganito palagi na lumalakas or palakas yung mga kalaban. Marami pong nag-claim na sila yung punot dulo ng lahat, pero maraming nag-claim ng mga kaaway na sila yung punot dulo ng lahat, pero hindi po ako naniniwala kasi po mga idol, alam ko po na pinagtatakpan nila para hindi po mabuking or hindi po
mabulabog kung sino talaga yung nasa likod nila. Alam ko malaking tao po yan. Malaking tao po yan mga idol. At magka-connection po yung mga kalaban, pero hindi po sila iisang grupo lang. Magka-connection lang po talaga. At hindi din po ako naniniwala na isang tao lang yung nasa likod nila. Marami po yan. Kasi minsan ko na rin narinig yan na kumbaga isang grupo yung nasa likod ng lahat na to. Kasi yung mga superior na kalaban na kinakalaban ko ngayon, yung mga hinahunting namin ngayon, hindi naman po kikilos yan kung hindi dahil dun sa mas ano pa sa kanila, sa mas nakakataas. At para naman sa mga superior na natitira yung 4. Alam ko kayo mga superior, mga hypnotizer kayo. Kaya nyong hypnotizein, i-hypnotize kung sino man yung nasa harapan nyo. Alam ko sa paghunting namin sa inyo may hirapan talaga kami. Pero hindi kami susuko kasi alam nyo naman na nasa panig kayo ng kasamaan. Kaya kahit mahirap, pipigilan namin kayo sa mga plano ninyo. Dahil sa kawawa yung binibiktima ninyo, mga taong inosente na walang kaalam-alam. Okay lang sana lahat tayo may mga protection, lahat tayo aware doon sa sumpa or mga ano ninyo, kumbaga mga abilidad ng mga kalaban. Hindi po marami pong inosente or mga taong walang kaalam-alam sa nangyayari. May mga tao na alam nila na may nangyayari pero hindi sila naniniwala sa mga ganon. Kasi nga po, sabi nga nila, noon pa yan or noong unang panahon nangyari yan, ganon. May mga ganyan noong unang panahon. Lalo na po yung mga elemento, ganon. Noong unang panahon, mayroon, pero ngayon wala na. Nag-exist na po sila sa mundo. Hindi po ako naniniwala doon. Kasi kung titignan nyo lang, marami pong ganon. At isa din po kami sa magpapatunay, isa po ako sa magpapatunay na mayroong ganon talaga. Mga elemento. At malaki yung paniniwala natin sa Panginoon. Dahil may Panginoon talaga. Oo. Kung may Panginoon, hindi po mawawala yung mga kalaban ng Panginoon, Antichrist, mga kulto. Kaya malabo pong mawala sila sa mundo. Noong unang panahon pa po hindi po baril, walang sandata, black magic, tigalpo, or yung physical fighting skills, yan po yung kagamitan noon. Hanggang may itak na, may arnes or kamagong, ganon. At may yung mga anong tawag doon, so yung may mga yung anong sibat, sibat or yung mga palaso, ganon, pana. At sabi nila na marami din na akala nila sa pinikulan lang nila makikita. Minsan kasi sa pag-upgrade ng panahon natin, ito po reality po to mga idol. Dahil po sa nag-upgrade yung panahon po natin ngayon, marami pong nakakalimutan, marami pong nawala, or maraming
nawawalang mga tradisyon ng mga tao. Kaya minsan, iniisip natin na yung unang panahon ay nawala na yon. Kasi nakalimutan na eh. Kumbaga, nawala sa iilan. Pero may mga iilan din na sumusunod sa mga tradisyon na ganun. Katulad lang po yan ng kwentong matanda. Kwentong matanda pero hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Darating po ang araw na yung digmaan noon ibabalik po. Walang baril na puputok. Darating po ang araw na yan. Kaya mag-iingat po, tsaka alerto palagi. Kaya andito po kami ngayon, naka-frontline dun sa mga kalaban na ganyan. Para ano? Para po magawa kung ano man yung pwede namin maitulong. May mga mahika po yan, yung mga kalaban natin, mga kalaban namin. Kahit po yung kahit yung pong mga ibang relihiyon, hindi po binabanggit yung hindi po ako nagbabanggit ng sinong relihiyon or yung iba lang. Kumbaga, hindi ko papangalanan kung ano na relihiyon. Marami po ang relihiyon na gumagamit ng Latin. Marami po yan para nila. Kumbaga, kasi pag Latin, masasabi natin parang nakikipag-usap ka sa mga espiritu, mga engkanto, gano'n. Tapos, kung sa Bible naman yung Biblia naman yung pag-uusapan, yung salita talaga noon, kung saan yung Panginoon or si Jesus Christ, Greek words po yun. Greek words. Or salitang Griko or Griko, Griko. Kaya yung mga kalaban namin gumagamit ng Latin. Kami din po gumagamit din po kami ng Latin bilang proteksyon, bilang gamit namin sa laban. Kaya katulad nito, nasaksak ako ng isang punyal na may sumpa or may kargang Latin. Kaya yung nangyari, kahit anong gawin ko, kahit anong gawing anong gawin kong orasyon, hindi po siya nawawala yung sugat kasi may sumpa pa po siya. Kailangan po talagang matanggal yung sumpa. Pagkatapos sa tanggalin, yung kaibigan ko na pwede naman siyang marunong naman siya magtahi, gano'n. Marunong din mag-dressing. Magkuha ng yung mga dugo-dugo yung namumuong dugo sa ilalim. At yun. Sa naman sa kay Master G, Bats, magpalakas ka. Huwag ka pang hinaan ng loob. Huwag mong kakalimutan na nabuhay ka noon bilang Commander Haram. Matapang na tao ka eh. Walang dapat baguhin sa tapang natin, mga commander. Walang dapat baguhin sa pagiging matapang. Siguro nasabi nila na ka noon. Kumbaga, anong tawag doon? Parang mabagsik. Yung pagiging mabagsik po laging nasa laging nasa puso yan. Yung buhay lang natin yung binago natin, pero yung tapang wag na wag nating babaguhin yan.
Kasi yan po yung magbibigay ng ng dagdag lakas. Isipin mo, Master G, hindi kita kinokorreksyonan, kundi binibigyan kita ng lakas ng loob. Pinapaalala ko lang sa'yo na isa kang Commander Haram. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Kilala kita eh. Ikaw kilala mo. Diba? Kilala mo si kuya mo. Master G. Bats, pakatatag ka. Alam kong kayang-kaya mo yan. Noon nga eh, tandaan mo yung laban natin doon sa ikapitong bundok. Puro mananabas yung mga natin. Tapos may 5 commander. Halos ikaw pa ngayon naka-front eh. Sinabihan kita, wag Bats. Kasi delikado yung buhay mo dyan. Mas matapang ka pa sa sa Leon. Kaya yung ginawa mo binitbit mo yung yung M16. Tapos niratrata niya lahat. May may ritual yung bala niya. Yung 5 commander umatras. Yung nagawa na lang namin, pumunta na lang kami doon sa may mga sugat, tapos iniisa-isa naming Pinatay. Oo. Tinuluyan namin. Yun lang yung nagawa namin. Pero 5 commander yun, ibig sabihin ilang dosena yung kalaban noon that time. Pero siya lang yung tumayo talaga na naglakas ng loob na, kasi ako naghahanap ako ng tiyempo eh. Alam nyo naman po ako, mano-manong laban yung sa akin. Mano-manong laban po yung sa akin. Pero yan po kay Master G, long distance po yan. Matinik po yan sa baril. Kaya nga nung hindi pa yan nagbagong buhay, nahirapan ako sa nahirapan ako sa paglapit sa kanya kasi talagang mamamaril yan. Pag yan nagalit, matalinong tao din yan. Hindi yan basta-basta. Kaya Bats, wag mong kakalimutan yung pagiging commander mo. Yung tapang ng bilang haram, nasa puso mo pa. Gamitin mo. Siguro ginawa mo lang alas. Kilala kita. At yun, pag okay na po ang lahat mga idol, pag kaya na po namin ni Dudoy, tutulong po kami talaga. Ngayon hanap po lang po muna kami ng mahiraman namin ng pagkain at magpapagaling po ako dito. Ang gwapo ni Dudoy. Yun bro. Masakit lang po. Agoy, noy. Yan po mga idol. Dito po yung natamaan. Kung nababa pa konti, sigurado hindi na ako makakauwi kasi dito yung pantog tsaka kidney. Oo. Delikado po pag dito natamaan. Salamat na lang ako dito natamaan. Sa At yun mga idol, no? Pagdasal niyo po na sana mabilis yung recovery natin. At sana po sa next mission natin kakayanin natin lahat mga kalaban para matapos na at mamuhay tayo ng mapayapa. Alam ko may nasa likod pa niyan pero hindi kami makakabante. Hindi naman lalabas yan pag may naka-front pa Hindi lalabas yung malalakas na yan or yung mga nasa likod na yan pag walang front. Oo. Hindi dalawa lang yung dalawa lang yung resulta pag wala na yung mga front nila or mga tauhan nila sa harap. Titigil sila or lalabas para sila yung makipaglaban. Yan lang yung pwedeng mangyayari. So yun mga idol, no? Mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa na pagmamahal at suporta ninyo. At
Mag-ingat po kayo palagi. God bless. At ito po si Brad Dudong Adventure ang nagsasabing mahal na mahal ko po kayo lahat mga idol. Salute po kami.